Revelation chapter 21 verse 2. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Sa Tagalog po ay, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na gagayakang talaga sa kanyang asawa. Magandang araw, ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang The Church is the Bride of Christ. Pasensya po na minadaling araw na naman, nabutan na naman ng madaling araw ang ating pagdi-devotion at dito na naman sa labas ng apartment. Kaya expect na po natin yung sudden noise na marinig natin kagaya niyan kasi nasa labas po ako ng apartment namin. Bawal po kasi sa loob dahil marami pong natutulog at baka mabulabog natin at baka magalit pa sa atin. Mahirap na devotion pa naman yung ginagawa natin, tapos makikita natin yung may kalit-kalit, kaya iwas muna tayo doon. Kaya mabalik tayo sa ating aralin na The Church is the Bride of Christ. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampo ay The Church is the New Jerusalem. Yung Jerusalem po na tinutukoy rito ay hindi isang literal na lungsod sa Israel na Jerusalem, kundi isang spiritual na imahe na tumutukoy sa simbahan ng mga nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, yung bansang Diyos o yung banal na simbahan. Ang New Jerusalem ay inilalarawan bilang isang malinis at banal na lugar o holy. O ayun, banal nga, holy na place na naghihintay ng kagalakan at pagdiriwang. Pinapakita po ng talata natin na ang relasyon ng simbahan sa ating Panginoon Diyos bilang isang bride na handa para sa kanyang asawa. Isipin po natin, may ikakasal na dalawang tao, babae at lalaki. At isipin natin, imagine natin, i-visualize natin na yung bride is yung simbahan at yung groom ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang simbahan po ay bilang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay tinuturing na banal, holy, perfect at pinili upang maging lugar ng pagsamba at kagalakan sa ating Panginoon Diyos sa hinaharap. Partikular na rito yung sa kaligtasan at bagong buhay na ipinangako sa lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo o sa atin pong mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Acampo ay The Church comes down from heaven. Ang idea po na pagbaba mula sa langit o yung church come down from heaven ay nagpapakita ng pagkakaroon ng ating Panginoon Diyos ng banal na plano para sa ating mga nananampalataya sa Kanya, at ang pagiging binhi ng bagong buhay at kaligtasan sa ating mga nananampalataya sa Kanya. Sorry po sa ingay dahil nasa labas nga po. Hindi pa natin maiwasan yun. Intindihin na lang natin dahil kasalanan din naman natin at madaling araw tayo ng devotion. Mabalik tayo sa ating usapin na yun nga po, ang The Church comes down from the heaven ay nagpapakita ng kagalakan at kaligtasan sa ating Panginoon Diyos na ipinapahayag sa simbahan at buong sangkatauhan, at ang bagong pag-asa po ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kaharian na dumarating. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Acampo ay The Church is the Bride of Christ. Ito po yung tinatalakay natin ngayong araw, at ito po yung pangatlong katuruan ng ating Pastor Russell Acampo. Tulad ng pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawa, ang ating Panginoong Jesucristo po ay may walang katapusang pagmamahal at malasakit para sa kanyang simbahan o para sa kanyang bride. Kasi nga po, kagaya na sinabi ko kanina, kung i-visualize natin yung connection ng simbahan at ng ating Panginoong Jesucristo, yung simbahan po ay ang bride at ang ating Panginoong Jesucristo ay ang groom. Ang simbahan ay tinuturing na espesyal, mahal at pinili ng ating Panginoon Diyos para sa kanyang layunin. Pinapakita po nito ang paghahanda ng
ng simbahan para sa kagalakan at pagdiriwang kasama ng ating Panginoong Kristo. Tulad po ng isang bride na naghahanda para sa kanyang kasal. Ang simbahan ay tinawag upang mamuhay ng tapat at malinis upang maging handa sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, sa araw ng paghuhukom o the day of judgment o the rapture. Pinapakita na ito na ang spiritual na estado ng simbahan bilang isang nilalang na handang magdiwang kasama ang kanyang tagapagligtas, at ito ay isang imahe ng kaligtasan at banal na misyon na itinataguyod ng ating Panginoon Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Sorry po sa ingay ng aking background. Babawi ako next time sa ating devotion. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen.